Hello, welcome sa ating YouTube channel, Format Haters. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, Format Haters, ay pumunta na po kayo sa YouTube at i-search niyo na rin po ang ating channel na Format Haters at mag-subscribe na kayo doon at pindutin nyo na rin po yung button at i-share nyo na rin po sa inyong mga katropa at mga kaibigan at mga kaklase na gusto rin matuto sa math. Okay, ngayong araw ay nasa part 3 na tayo ng arithmetic series at kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 at part 2 at ay mas mabuti na panoorin nyo. Pero etong ating part 3 ay malaki ang kaibahan nito sa ating part 1 at saka part 2. Okay, ang kagandahan nito ay gumagawa tayo ng iba't ibang mga posibleng lumabas sa CS examination. Ang kabutihan nito ay, kumbaga, kung makakita tayo ng mga problem na maaring lumabas sa CS examination, ay handa tayo para sa mga ganitong mga problem. So, dumakot na tayo sa ating problem. So, ang problem natin ngayon ay find the sum of 22 term of 79 plus 98 plus 117 plus 136. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, kaya dapat na maalala nyo or ma-master nyo yung ating method. Kasi, in case na ganito, hindi, dun sa part 2 natin is madali lang nating i-add lahat. Kasi ganun talaga yung ginagawa sa arithmetic series. Talagang i-add lang lahat. Pero dito sa ating part 3, parang mahirap gawin yun dahil ang hinahanap natin dito ay 22 term. So, paano natin i-add yung mula sa 79 hanggang dun sa 22 term? Paano natin sila i-combine or i-add kung hindi natin alam kung ano yung ating 22 term? So, wag na nating patagalin pa. Ang first step natin is yung alamin natin kung ano yung gap ni second term at saka ni first term. So, ang ibig sabihin, 98 minus 79 equals to 19. So, yan ang gap natin. Second step ay yung 22 term natin na inahanap natin ay ima-minus natin sa ating 1. So, 22 minus 1 equals to 21. So, yung value ng ating first step at saka yung value ng ating second step, ang gagawin natin sa kanilang dalawa ay imumultiply lang natin. So, 21 times 19 equals to 399. So, yan na ang value ng ating third step. So, ang pinaka-last step na gagawin natin is yung value ng ating third step na 399 ay i-add lang natin sa ating first term na 79. So, 399 plus 79 equals to 478. So, hindi pa dyan matatapos. So, ang gagawin naman natin is yung pang fifth step ay yung value natin sa fourth step ay i-add natin muli sa ating first term na 79. Okay, 478 plus 79 equals to 557. So, ang ating sixth step ay yung value natin sa ating fifth step na 557, i-divide natin siya sa 2. So, 557 divided by 2 equals to 278.5. So, yan ang ating second step. Ay, sixth step. So, ang pinaka-final step na gagawin natin ay yung value ng ating sixth step na 278.5 ay imumultiply natin doon sa ating term na inahanap, yung 22. So, 278.5 times 22 equals to 6,127. So, yan na ang ating final answer. Yan ang ating final answer. Okay. Para malaman natin kung tama ba itong ginagawa natin, ipapakita ko sa inyo sa last video neto kung papaano gawin or yung long method ng ating problem. So,
Ayan, papakita ko sa last video neto. Okay? That's it.